Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang video po natin ngayon ay tungkol po sa mga Mocara Orchids. Magpo-propagate po ako ng Mocara Orchids na nandun sa grotto. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Dahil mahahaba na po yung aking mga Mocara Orchids dito sa aking grotto, kaya kukuhanin ko po muna yung mga Mocara na to at lilinisin ko yung mga patay na ugat at magpo-propagate po ako. Tingnan nyo naman kung gaano kahahaba yung mga Mocara na yan. Isa po kasi yan sa mga unang alaga ko na Mocara dito sa aming bakuran. Ilalagay ko muna dito sa aking garden set at dito ako gagawa para mas komportable akong gumawa dito sa garden set kasi meron na tong mesa at meron tong upuan. Mas mahahaba na po kasi yung mga Mocara kaysa doon sa alambre na pinagtatalian. Kaya eto, ipopropagate ko na po. Tingnan nyo kung gaano kahaba. Mas mahaba pa sila sa mesa na pinaglalagyan ko. Tara, mag-start na po tayo na maglinis at mag-propagate. Ito na po yung mga Mocara Orchids na ipopropagate natin. At itong isa na to, lilinisin natin yung pinaka-puno niya. Dahil yung ugat niya, kung mapapansin nyo, natuyo yung pinakailalim na ugat. Kaya masyado ng mahaba ito dahil isa po ito sa mga unang-unang mga Mocara Orchids na inalagaan ko dito. Pera pa po yung mga nakakapit po doon sa DIY Dry Food. Ayan o, mga natuyo na. Pero yung iba naman, kung nakita nyo kanina yung pinakita ko sa inyo, talagang ang ganda ng ugat ng dalawang Mocara Orchids. Ito lang po talaga yung natuyo yung pinaka ugat niya na napakarami. Tingnan nyo naman. Kasi ito, may nakita kasi ko nasuso dito. Ito po yung problema ko palagi dito sa aming bakuran. Lalo kapag tag-ulan, yung ulan ng ulan, yung mga bagong sumusulpot na ugat, yun po yung kinakain ng mga suso. Yung nakita nyo naman sa mga nakaraang video ko, yung snail na malalaki talaga. Ayan, ito, tatanggalin ko muna dito sa pinaka-alambre na nakakapit, tsaka ako tatanggalin. Ikakat ko yung mga tuyo na. At ito na lang yung matitira. Kung mapapansin nyo, ito na lang yung sariwang ugat. At saka ito. Ito, meron pa rito. Tingnan natin kung sariwa pa hanggang dito. 3 na po yung binigay na bulaklak nito. Kaya kailangan ko na po na iayos. Ayan, may mga ugat din pala na lumalabas dito sa pagitan ng mga dahon. Ang init. Sobra po init ngayon. And kailangan ko nang ikat. Tingnan muna natin dito. Ayun. Bale, lilinisin ko lang to. Ang ID po nito ay Aranda Blue. Yan. Ang bulaklak po nito ay kulay violet. Ito na. Ganito na siya kahaba. Wala na talaga. Wala na po talaga. Medyo sariwa pa yung taas na to pero wala na. Wala nang pag-asa. Yan. Ito na po. Kailangan ko na po na ihang din ito. Ihahang natin ulit ito. At ito naman, yung mga natira dito, yung dalawa, ipopropagate ko po. At dapat kung nakita nyo na tuyo na yung ilalim, tanggalin nyo na.
Kaya ko lang naman po hindi naasikaso to. Sabi ko nga sa kanina, nag-vlog na rin ako kanina. Ito rin yung suot ko. Yung sa Phalaenopsis orchids. Sabi ko nga, lahat ng tuyo na ugat, lahat ng tuyo na dahon, kailangan po na i-cut na at huwag na pong patagalin. At ito nakita ko parang nasunog din yung dahon niya kasi nga full sun tapos hindi gano'ng nadilig ng mga nakakaraan. Kaya ito, magiging fresh na po ulit yung mga ugat nito. I-update ko po kayo kapag nagkaroon na po ng bagong ugat to. Ito naman po yung dalawa na mukara din na napaka-healthy. Tatanggalan lang natin ng tuyong ugat pero konti lang naman yung tuyong ugat nila. Yan kung mapapansin nyo, healthy naman itong dalawa na to. At napakaganda, ikakat ko lang to para ma-propagate. Ito kagaya nito, kailangan pag nag-cut po kayo, may matitira na 4 na ugat o 3 o 4 na ugat dito sa taas. Tapos kailangan, yung matitira dito sa baba, kailangan meron din na dahon. Kaya ito, ikakat ko dito. Ayan. Ayan, naging dalawa na itong mukara na to. Ang ID po nito ay Vanda M Blue Spot. Ayan, eto, tingnan natin. Cut na natin dito. Po yung gagamitin ko dito sa kinat natin kanina. Ayan, tatali lang. Ganito lang po yung paglalagay. Ayan, medyo hindi na siya diretso kasi nga hindi na asikaso na itali. Ayan, ito na. Pwede na po na ihang din to. Tingnan nyo ang haba ng ugat to. Tapos, ito na po yung napakahaba. Ito po si Nora Blue. Yan kung bakit sa iba, ang Nora Blue daw nila, napakasipag mamulaklak. Sa akin po, ayan o, ang ganda-ganda ng ugat niya, ang haba-haba niya, pero ayaw talaga mamulaklak. Siguro kulang pa ako sa fertilizer, kaya nagdag pa ng fertilizer. Alisin ko lang muna yung mga tuyong ugat at saka natin ipopropagate. Kung nahihirapan kayo na hanapin kung ang tuyo na ugat at saka doon sa sariwang ugat, mas mainam po diligan nyo na muna bago kayo magtanggal ng mga ugat na tuyo na. Ayan, sabi ko nga sa inyo, kailangan po may 4 na matitira dito na ugat sa taas at meron ding matitira dito at meron ding matitira na dahon dito. Kailangan pa slant po yung pagkakat. Ayan. Yan naman ang problema, yung mga ugat na sumuot dito sa Ayan, putulin natin. Yan, tingnan nyo yung ugat oh. Ayan, 2 na rin. 3 na yung Nora Blue ko. Meron pa ako nakakapit dun sa DIY Driftwood ko. Yan, ito, itatali ko lang dito. Ito, tingnan nyo yung pinakababa. Ang ganda ng ugat oh. Ayan, meron lang akong konti na tatanggalin dito at yung mga dulo, hindi naman nawawala talaga yung natutuyo na ugat. Kaya kailangan to na i-cut. Unang-una, pangit tingnan. At itong mga tuyo na ugat na to, ito rin yung pinagmumulan o dito namamahay yung mga fungus. Kaya kailangan po tanggalin din natin kapag nakita natin. Kaya nga ako yung isa na napaka-laki o halos lahat ng ugat. Yung blue spot mukara, talagang hindi talaga naasikaso. Kaya yan, namatay lahat yung ugat niya at nakita ko nga
kinain din ng suso. And tapos, dito, tatalian natin dito sa may katawan. Alambre lang po to na medyo makapal yung pinagkakapitan nito. Yan, tatali lang po dito. Huwag naman po na mahigpit yung pagtatali nyo. Ang tali po na ginagamit ko ay twist tie. O yan. Okay na. Isasabit na. At etong pinagkatan, nakaslant po yan dito. Nakaslant. Pwede nyo po lagyan to ng cinnamon powder. O kaya patakan po ng kandila para hindi po pasukin ng fungus o kapag umulan hindi mabasa kaagad. Pero po ako dito ko muna ilalagay sa may garahe para hindi agad mabasa. Bukas ko na o sa isang araw ko ilalabas, pero didiligan ko itong pinakababa na to. Yan, dito naman tayo sa kinat, sa top, pinaka-top cut. Tingnan nyo naman, oh, ang haba. Naging mother plant pa din. Kapag naging stable na po ito, at dumami yung ugat dito, ikakat ko pa rin dito. Para naman, hindi na ganito kahaba at hindi naman diretso. Para dumami sila. Yan. Buti na lang nakahanap ako ng medyo mahaba-haba na alambre. Pwede kong kapitan ito. Hindi ko pa maikat dito kasi may isang ugat dito. Ito to. May nag-iisang ugat. Hindi ko maikat dito kasi nag-iisa. Siguro kung 2 o 3 ugat ang meron doon sa taas na yun. Yun. Pwede ko siguro na i-top cut pa ulit. Kaya lang, hayaan ko na muna na maging stable to. Sandali lang naman mag-cut. Ayan, binend ko lang tong yung pinakadulo, tapos nakabend ito na yung pagsasabitan. Ayan, ako. Nakaano pa din, hindi pa din kaabot. Pero, itutuloy ko to. Tuhan muna tayo hanggang nagtatali. Yan, dapat talaga hanggang dito lang yung kato. Kaya lang nga, di pa pwede isa yung ugat. Baka hindi tumuloy o hindi mamatay yung pinakataas. Lagyan ko na lang din ng mula dito tsaka dito. Ayan, ganyan. Hahanap muna ako ng twist tie. Buti na lang may twist tie dito. Ayan. Ang ibebend ko yung alambre. Alam niyo ba na nakakalibang maghalaman? Kaya lang talaga kapag nabibisi, hindi na asikaso. Yan. Okay na. Ang haba pa din, no? Halos kapag binaba ko, hanggang bewang ko ang taas. At tingnan nyo yung ugat, oh. Kahit yung pinaka-top cut niya, ang haba-haba ng ugat. Kaya, dito napunta sa ugat yung pagbubulaklak nila.
Ito na po yung na-propagate ko na dalawang Vanda Mocara orchids. At yung dulo po, yun yung tinanggalan ko lang ng to yung mga ugat. Bali, naging 4 na po yung Mocara ko, yung pinakamahaba. Kagaya nito, na top cut na, pero yun, ang haba pa rin. Yan si Nora Blue. Yung isa, ang ID niya ay Vanda Blue Spot M. Vanda Mocara Blue Spot. Yan. Tapos yung isa Nora Blue. At yung isa po ay Aranda Blue. Yung dulo, Aranda Blue yan. Yan po, natapos na ako na propagate na aking mga Mocara. Yung Mocara ko doon sa nakakapit. Para nakakapit sa DIY Dry Food ko, parang 4 na lang. Tapos meron pa ako doon na nakasabit. Ngayon yung na-propagate ko noon, yung pinaka baba ng pinaka top cut, namatay po. Kinain din na suso yung pinaka baba niya, yung mga ugat na ganito. Talaga pong nilalakaran niya ng suso hanggang taas, hanggang sa mamatay na yung mga orchids. Kaya pati yung mga yung mga dendrobium orchids ko po, talagang kapag ganito na nag-uulan, ang daming namamatay. Nanghihinayang man ako, kaya lang talagang love ko talaga yung mga orchids, kaya kung may mamatay at may matira na cane, kailangan kong i-save yung buhay ng mga natitirang mga cane. Nakita nyo naman yung mga napit ko doon sa PVC pipe. Yun po yung mga titirang cane na kinain ng mga suso. Kaya po nakakalungkot man na nauubos yung mga orchids ko. Kahit papano, nakakapag-save naman po ako doon sa kanilang mga cane. Matagal man, pero magtsatsaga ako kaysa naman po sa wala akong ma-save na kahit papano na Dendrobium orchids, Mocara, ang hindi pa lang po nakakain ng mga suso, yung aking mga strap leaf banda. Kasi wala silang tutulayan para makapanik doon sa strap leaf banda ko. Kaya kailangan dito, sa ganito, dito kasi nakalagay yung aking mga strap leaf banda. Kaya lang, yung Mocara po hindi po pwede na hindi sila naaarawan. Kaya kailangan to nasa araw. Kaya sana makahanap ako ng lugar dito, yung walang tutulayan, para makapunta sa mga ugat, sa mga dahon, yung mga suso. I-end ko na po itong aking video at maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga friend ko sa YouTube, sa mga napadaan lang pero pinanonood po ng buo ang aking video at hindi po nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po. Keep safe everyone. God bless.